sa atay. Ang lagay ng bilihan ng mga school supplies, tutukan live. Mga eskwelahan, naghahanda na para sa unang araw ng pasukan sa Hunyo. Mga magulang at guro, nagtulong para isaayos ang mga paaralan. Budget ng DepEd, kapos, mga pampublikong paaralan, kulang sa nurse at doktor. Singil sa school bus, posibleng tumaas sa Hunyo. LTFRB, aminadong walang kontrol sa presyuhan ng mga school service. Host ng isang TV network, binastos umano ng mga pulis Quezon City. Kita ko na nasa likod ko yung mga pulis. I felt fear. Kaso ng dengue, inaasahan ng dadami dahil sa tagulan, kaya DOH nagbabala na sa publiko na mag-ingat. Lalaking nag-aabang ng masasakyan, binundol at nakaladkad, patay. Mga boksingerong Pinoy na mayagpag. Ang double victory nina AJ Banal at Jason Pagara, abangan. Mga pelikulang Pinoy na pabilang sa prestiyosong film festival sa France. Kapamilya teleseryeng Tayong Dalawa, lalo pang umiinit ang mga pinakabago at mga aabangang eksena. Dito nyo unang masisilip. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Nagbibilang na ng araw ang mga estudyante bago magpasukan, pero mga guro, magulang, DepEd at barangay officials balik eskwela na kanina. Unang assignment nila, pagandahin at ayusin ang mga paaralan bago mag-June 1. Sabi naman ni Sir at ni Ma'am, higit pa sa pagkukumpuni ng classrooms ang problema nila, kundi ang pagdami ng mga bilang ng mga mag-aaral. Nagpapatrol Atom Araulio. 2 linggo na lang, pasukan na. Kanina, kumilos na ang mga guro, magulang at mga taong barangay para paggandahin ng mga paaralan sa unang araw ng Brigada Eskwela. Unang panahon po, yung first week ng classes ay naaksaya dahil ang mga bata pinaglilinis ng paaralan. No? Ngayon, pagpasok ng mga bata, ayos na yung paaralan. Matapos ang ilang buwang bakasyon, marami nang dapat ayusin. Mahaba na ang damo sa campus, kumukupas na ang pintura sa mga bakod at pader, at puno ng agaw ang kisame ng mga silid-aralan. Ayon sa DepEd, donasyon at pahiram lang ang mga kasangkapan na kanilang ginagamit sa pagpapaganda ng mga paaralan. Voluntaryo rin ang trabaho ng lahat tulad dito sa Tipas Elementary School sa Taguig. Paliwanag ng DepEd, kailangan tipirin ng budget para magamit ito sa mas matinding pangangailangan ng mga eskwelahan, gaya ng supplies para sa mga estudyante at guro. Ano pong pakiramdam nyo na daming nag-respond dito Tuwan-tuwa ako. You may not see it in my face, but here, narito yung tuwa ko. Pero mas malaki raw ang pagsubok na bubunuin ng mga public school sa pasukan, ang muling paglobo sa bilang ng mga estudyante. Dito sa Commonwealth Elementary School noong nakaraang school year, may isang guro lang sa bawat 60 estudyante. 3 shifts pa ang tinuturuan ng bawat guro. Sana nga lang medyo bumaba yung number of pupils namin. Yun ang inaano namin. Kasi sa 60, medyo, ang ratio 60, 1:60, medyo mabigat. Iba talaga pag mas maunti lang yung bata. Mas matutukan. Mas matutukan talaga. Ang ganitong mga problema, nag-aantay pa rin ng mga kasagutan. Nakatutulong man ang Brigada Eskwela sa paghahanda sa darating na pasukan, hindi lang panlabas ang kailangan ayusin sa mga pampublikong paaralan. Kasabay sana nito ang mga pangmatagalang reforma para tuloy-tuloy na mayangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. At dahil 2 linggo na lang po ay pasukan na naman, pinapayuhan ng Eco Waste Coalition ang mga magulang na maging mapanuri sa pagbili ng school supplies. May ilang gamit daw kasi na may halong kemikal na delikado sa kalusugan. Live mula sa Divisoria, Maynila, nagpapatrol Sol Aragones.
Alam mo Karen, pinag-iingat ngayon ng Eco Waste Coalition ang publiko dahil nga sa mga lumalabas ngayon ng mga kagamitan na may tinatawag na atyari mula sa PVC na plastic na may kemikal na tinatawag na phthalates. Kasagsagan na ngayon ang pamimili ng school supplies para sa nalalapit na pasukan. Pero babala ng Eco Waste Coalition, iwasan munang bumili ng mga gamit na gawa sa PVC plastic, lalo na yung hinaluan ng kemikal na phthalates. Gaya ng plastic cover, lunchbox, bags, plastic envelope, plastic folder, at plastic binder. Actually, yung problema kasi sa PVC, yun nga, galing pa lang sa production hanggang sa disposal, problematic material talaga siya. Kadalasan, kung kunyari, yung concern kasi sa paggamit ng mga bata, yung small exposure ng mga bata sa PVC ay medyo delikado. Yung pag sinubo sa bibig, yun, medyo delikado yun. Mapanganib daw ito sa kalusugan. Yan ay nakaka-apekto sa kanilang kalusugan. Sa utak, tapos sa atay. May mga palatandaan daw ng isang gamit ay gawa sa PVC plastic na may halong phthalates. May masamang amoy daw ito at may nakalabel sa produkto na vinyl. Payo ng Eco Waste sa publiko, gumamit na lamang ng mga lumang poster o kalendaryo sa pagbalot ng notebook o libro. Gumamit din daw ng bag na yari sa canvas at tela at tanungin ng tindera kung ito ba ay yari sa PVC plastic o hindi. Pero ayon sa Bureau of Health Devices and Technology ng DOH, hindi pa naman daw dapat maalarma. Sa mga magulang, sa panahon ngayon wala sila dapat ipangamba. Dahil ayon sa pag-aaral na ginawa ng Consumer Product Safety Commission ng Amerika na ang sinasabing ang pagsubo nito hindi mariris ng bata yung harmful level. Iba-iba naman na nagreaksyon ng publiko. Sa bagay, may chemical lahat ng bagay. Ano magagawa ko, yun ang makakayanan ng tao. Depende na lang po siguro kung mayroon akong gagamitan na mahalaga. Pero as long as na wala naman po, hindi po ako bibili nun. Samantala, Karen, ayon pa sa BHDT ng DOH, ay bubuo sila ng technical group na mag-aaral tungkol sa isyong ito at makikipag-ugnayan na rin daw sila sa DTI para sa kanilang mga susunod na aksyon. Yan pa rin ang pinakuling ulat mula dito sa Divisoria. Karen. Maraming salamat, Sol Aragones. Kapamilya, ingat po tayo sa pagmamaneho. Kagabi, 3 ang sugatan ng bumaligtad ang isang taxi sa Commonwealth Avenue. Sa Fairview, Quezon City naman, kritikal ang driver ng motorsiklo nang sumemplang at tumilapon mula sa sasakyan. Nagpapatrol Dolan Castro. Sa harapan ng simbahan humantong ang lalaking ito matapos tumilapon mula sa kanyang motorsiklo sa Belfast Road sa Fairview. Walang malay tao at nakasarampak sa tabing kalsada ang biktimang kinilala lamang sa pangalang Jay. Nawalan siya ng kontrol sa motor kaya tumilapon. Napuruhan sa ulo dahil maluwag umano ang pagkakasuot sa kanyang helmet. Maya-maya pa, dumating ang kanyang ama at mga kaibigan. Sakay na raw. Sakay na yun. Tatay na yun eh. Tatay na yun. Sakay na. Tulungan mo lang po. Hindi agad mapakailaman ng mga pulis at tanod ang biktima. Lalo't baka lalo pa raw itong makasama sa kanyang kondisyon. Mahirap po siyang galawin. Mamaya iba pong case na mangyari. Tulong naman po. Sa huli, nagpasya na lamang ang ama na isakay na lamang sa kotse ang anak para dalhin sa pag-abutan. Kasalukuyan ang inobserbahan ngayon ang kritikal nitong kondisyon. Sa Fairview pa rin, nakabaligtad pa ang taksing ito ng aming datnan na pinagkakaguluhan ng mga motorista at mga tambay sa lugar. Sakay nito ang taxi driver at 2 niyang pasahero na nasugatan sa insidente. Ang ginagawang kaling ito sa kahabaan ng Fairview ang tinuturong dahilan ng aksidente. Kanina naharangan niya ng mga bakal at ayon nga sa mga kawani ng traffic sector na ilang umano ang tsuper ng taxi hanggang sa tuluyang sumadsad at umaligtad. Matagal na rin palang pinapanawagan ng mga residente doon ang nakatiwangwang na kalsada dahil takaw aksidente nga ito lalo na sa mga motoristang hindi kabisado ang daan. Ang dami nakadisgrasya, hindi lang tong taxi na to. Dami yung nito, ang disgrasya. Agad rin naman dinala sa ospital ang mga biktima. Dolan Castro, Patrol ng Pilipino. Naharap naman sa kontrobersya ang Quezon City Police District
matapos masangkot ang dalawang pulis nito sa umunoy pangaharas sa isang TV host ng UNTV sa Quezon City. Nagpapatrol Alex Santos. Sumugod sa Quezon City Police Headquarters kaninang umaga ang segment host ng UNTV na si Etheline Perez para reklamo ang dalawang pulis ng QCPD. Mag-alas 4 kaninang madaling araw nang bigla umanong pinara ng mga pulis ang kanyang sasakyan sa may Examiner Street sa di malamang dahilan. Huminto siya at hinarap ang mga hindi nagpakilalang pulis pero agad daw hinalughog ng mga ito ang kanyang bag. Ayon pa kay Perez, arugante ang mga pulis dahil halos sigawan daw siya ng mga ito. Nagpakilala si Perez sa taga-media pero hindi siya pinansin ng mga ito. Patingin ng lisensya mo, trabaho lang to, sabi niya. Kung pasensya na po kayo, malilate po kasi ako, may programa kami. I mentioned Kuya Daniel Razon's name. And that's what he said, sabi niya, hindi namin kilala yun. Marami rin daw nilabag ang mga pulis. Bukod sa madilim na lugar siya pinahinto, wala raw suot na nameplate ang mga ito. Kaya't natakot daw siya na mabaril o tamna ng ebidensya ng mga pulis. He was rude, he didn't say, hello, pasensya na po. Ito'y trabaho lang for security nyo, for safety nyo. I felt fear. And the next